pangungunahan ni Binibining Kabual. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon, manatiling nakatayo para sa ating pampasigla sa hapon na ito, kung saan ang nais kong gawin ninyo ay igalaw lamang ang inyong mga katawan. Igalaw ang lahat ng parte o bahagi ng iyong katawan nang sa ganoon ay mabuhayin ang iyong natutulog na diwa at para hindi tayo o kayo antukin sa ating bagong paksang tatalakayin ngayong hapon. Tama, magaling! Maraming salamat sa inyong pagsunod. Nawa lahat kayo ay nabuhayan sa ating ginawang ehersisyo o pampasigla sa oras na ito. Ngunit bago kayo umupo ay pakipulot muna ng mga basura na inyong makikita sa ilalim ng iyong mga upuan at pagkatapos ay itapon ito mamaya, pagkatapos ng ating talakayan, itapon ito sa tamang basurahan. Naintindihan lang ba? Tama, magaling. At mayroon bang lumiban sa hapon na ito? Mayroong liban? Sino ang lumiban sa oras na ito? Binibining Pakola? Magaling. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil lahat kayo ay narito. Ibig sabihin, walang liban sa oras na ito. Na ibig sabihin ay nasiyahan kayo na pumasok sa aking klase ngayong hapon. At para sa ating pagpapatuloy ay may nakakaalala pa ba rito kung ano nga ba ang paksang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Itaas lamang ang iyong mga kamay kung gustong sumagot at kung nais sumagot. Binibining Narciso. Tama. Napakagaling naman. Ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita ay tungkol sa ebaluasyon ng salin. Napakagaling ni Binibining Narciso. Palakpakan naman natin si Binibining Narciso. Wala na ba kayong mga katanungan o klarifikasyon hinggil sa paksang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Wala na? Dahil wala na kayong mga katanungan tungkol sa tinalakay natin noong nakaraang pagkikita, ngayon tayo naman ay magkakaroon ng bagong paksang tatalakayin at malalaman natin ito kung ano nga ba ang ating bagong paksang tatalakayin sa hapon ito. Mayroon akong inihandang hindi nakaayos ng mga letra o hindi nakaayos ng mga salita na nais kong gawin ninyo ay hulaan ninyo kung ano nga ba ang salitang mabubuo ng ipapakita ko sa inyong short bond paper na kung saan naglalaman ito ng mga hindi nakaayos o hindi wastong mga letra o salita. At bibigyan ko kayo ng pagkakataon na hulaan kung ano nga ba ang ating magiging bagong topiko sa oras na ito. Narito, base sa salita na aking hinahawakan, ang mga salitang hindi nakaayos ay kung ano man ang mabubuo nating salita sa mga ito ay ang siyang magiging bagong paksa natin sa oras na ito. Sa tingin ninyo, ano kaya ang posibleng mabubuo nitong salita? Kung ito ay buuin natin o kung ito ay iayos natin. May nais bang sumagot? Kung gustong sumagot, itaas lamang ang iyong kamay at sabihin ang iyong sagot. Yes, Binibining Castillo. Tumayo at sumagot. Tama. Ang salitang hindi nakaayos o hindi wasto ay kritisismong pampagsasalin. Ibig sabihin, ang ating magiging bagong paksa ngayong hapon ay tungkol sa kritisismong pampagsasalin. Ano nga bang ibig sabihin ng kritisismong pampagsasalin?
Kinakailangan ba natin itong pag-aralan? Kinakailangan ba talaga natin alamin kung ano nga ba ang kahalagahan ng kritisismong pampagsasalin? Handa na bang lahat para sa ating bagong paksang tatalakayin ngayong hapon? Kung handa na ang lahat ay, bago natin tatalakayin ang ating bagong paksa na kritisismong pampagsasalin ay, aalamin muna natin kung ano ang kahulugan nito. Pero bago yan ay mayroon muna akong ibibigay na patakaran o lituntunin sa ating klase ngayong hapon. Una ay, itaas ang kamay kung may nais sabihin sa guro. Pangalawa, huwag makipag-usap sa katabi. Pangatlo, respetuhin ang guro na nagsasalita sa harapan. Pang-apat, huwag palipat-lipat ng upuan. Naintindihan lang ba? Tama, magaling. At bago tayo magpapatuloy sa ating bagong paksang tatalakayin ngayong umaga, ay hindi ito magiging epektibo at hindi ito magiging matagumpay kung wala tayong mga layunin na kinakailangan o dapat natin makamit pagkatapos ng ating talakayan. At narito ang mga layunin na kinakailangan natin makamit pagkatapos ng ating talakayan. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay ang ating layunin sa hapon na ito? At ito ang mga layunin na kinakailangan o dapat natin makamit pagkatapos ng ating talakayan sa oras na ito. So, kapag sinasabi natin kritisismong pampagsasalin, ano nga ba ang kahulugan nito? Ano nga ba ang kahalagahan ng kritisismong pampagsasalin? Ngayon ating matutunghayan kung ano nga ba ang kahulugan ng kritisismong pampagsasalin. Kritisismong pampagsasalin ay ang kritisismong pampagsasalin ay bahagi ng larangan ng Applied Translation Studies ni Holmes noong 1972 o Applied Translation Theory ni Newmark noong 1988. Ang kritisismong pampagsasalin ay ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga teorya ng pagsasalin at pagsasapraktika ng mga teoryang ito. At yan ang kahulugan ng kritisismong pampagsasalin. Mayroon bang mga katanungan hinggil sa kahulugan ng kritisismong pampagsasalin? Wala? Dahil wala na kayong mga katanungan tungkol sa kahulugan ng kritisismong pampagsasalin, ngayon tayo naman ay dadako sa 4 na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin. Mayroon tayong 4 na matayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin.
Si Newmark noong 1998 ay nagbigay ng 4 na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin na mababasa sa aklat ni Batnag at Petras noong 2009 at ang mga ito ay: una, suriin ang intensyon, nangingibabaw na gamit ng wika, tono, tema, rehistro, estilo, kalidad, katangiang kultural, ipinalalagay na manunulat at luna ng teksto ang sa SL at ang mapanukala ng angkop na metodo ng pagsasalin. So, dito sa una, kapag sinasabi nating SL, ano nga bang kahulugan nito? Kapag sinasabi nating SL, ito ay ang simulaang lingwahe. At para naman sa pangalawang hakbang, batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin ay gumawa ng masusing paghahambing sa teksto sa SL o simulaang lingwahe at TL, at ang TL naman ay ang tunguhang lingwahe na may pagbibigay diin sa lahat ng mahalagang pagkakaiba sa kahulugan, estilo, gamit at ideolohiya. Naintindihan lang ba? Wala ba kayong mga katanungan tungkol sa mga batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin? Wala? Dahil wala kayong mga katanungan, ngayon tayo naman ay dadako sa pangatlong batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay kung ano ang ikatlong batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin? Tama, maraming salamat. At para naman sa pang-apat na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin, maaari mo bang basahin, Ginoong Ka-David? Tama, maraming salamat, Ginoong Ka-David. At ito ang 4 na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin. Wala na ba kayong mga katanungan o klarifikasyon hinggil sa 4 na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin? Dahil wala na kayong mga katanungan ay, ngayon tayo ay dadako sa ating, aplikasyon, na kung saan mayroon akong inihandang pangkatang gawain, na kung saan sa pangkatang gawain na ito ay masusubok natin kung tunay ba kayong nakikinig sa aking talakayan sa hapon ito. At dito ko rin makikita o malaman kung sino ang nakikinig at kung sino ang hindi nakikinig sa aking talakayan sa hapon na ito. Dahil wala na kayong mga katanungan hinggil sa paksang tinalakay natin ngayong hapon, ay ako na naman ang magkakaroon ng katanungan o ako naman ang magtatanong sa inyo. Dahil wala kayong mga katanungan, ay may inihanda akong pangkatang gawain. Makinig ang lahat. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Para sa pangkat una, makinig ng mabuti para sa inyong panuto. Isadula ang kahalagahan ng 4 na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin, ang 1 at 2 lamang. At para naman sa pangalawang pangkat, makinig muna kayo sa inyong gagawin. Para sa inyong panuto, pakinggang mabuti. Isadula ang kahalagahan ng 4 na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin, ang 3 at 4 lamang. So sa pangkat una, ang iyong isasadula na 4 na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin ay ang 1 at 2. At para naman sa pangkat pangalawa ay ang 2 at 3. Isulat sa isang kaapat na papel ang miyembro ng bawat grupo at narito ang mga pamantayan na magsisilbing gabay ninyo para sa inyong gawain. Para sa ating pamantayan, makinig, pangkat una at pangkat pangalawa. Nilalaman, 20%. Pagkakaisa, 20%. Kahusayan, 20%.
Pagkamalikhain, 40%. Kabuuan, 100%. Ako ay magbibigay lamang ng 10 minuto para sa inyong gawain. Ang oras ay nagsisimula na. Limang minuto na lang ang natitira. Tapos na ang oras. Magsiupo ng maayos ang bawat miyembro ng pangkat. Ngayon tunghayin natin ang presentasyon ng unang pangkat. Magaling! Palakpakan natin ang unang pangkat. Talagang napakaganda ng kanilang presentasyon. Napakamalikhain ang kanilang presentasyon. At makikita mo talaga sa kanilang, base sa ginawa dito sa harapan, ay mayroon silang pagkakaisa. At ngayon naman, tunghayin naman natin ang presentasyon ng pangalawang pangkat. Magaling! Napakaganda rin ng presentasyon ng pangalawang pangkat na makikita din natin sa kanilang ginawa dito sa harapan na napakatindi o napakaganda ng kanilang nilalaman o content na kung paano nila inilahad, paano nila ginawa dito sa harapan. At ngayon, palakpakan naman natin ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat dahil talagang pinag-igihan, talagang pinag-isipan at makikita mo sa kanilang presentasyon na napakaganda at napakamalikhain at mayroon silang pagkakaisa. Palakpakan natin ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat. At para naman sa inyong puntos, para sa unang pangkat, ang unang pangkat ay nakakuha ng 90%. Palakpakan natin ang unang pangkat. At para naman sa pangalawang pangkat, sila ay nakakuha ng 95%. Ngayon, palakpakan din naman natin ang pangalawang pangkat. Ngunit, palakpakan natin sa kabuuan, palakpakan natin ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat dahil nakakuha sila ng malalaking mga scores. Ngayon, dahil wala na kayong mga katanungan hinggil sa paksang tinalakay natin ngayong hapon, ay ako na naman ang magtatanong sa inyo. Mayroon ako itong maliit na box na kung saan naglalaman ito ng ilang mga pangalan. At kung sinong pangalan ang aking mabubunot ay ang siyang sasagot sa aking mga katanungan sa hapon ito. Handa na ba ang lahat? Tama, magaling. Ngayon, makinig ang lahat at kung sino man ang mabunot ay good luck at sagutin lamang base sa iyong naintindihan. Para sa unang katanungan, Ginoong Lindayaw, para sa iyo, ano ang kritisismong pampagsasalin? Tama, magaling. Ang kritisismong pampagsasalin ay ang nagsisilbing gabay natin para sa ating isasalin na mga sulatin o anuman. At para naman sa pangalawang katanungan, Binibining Pakonla, ano ang paksang tinalakay natin ngayong hapon? Tama, magaling. Ang paksang tinalakay natin ngayong hapon ay tungkol sa kritisismong pampagsasalin. At para naman sa ikatlong katanungan na sasagutin ni Binibining Baldado. Binibining Baldado, tumayo. Sa iyong sariling opinyon, bakit mahalaga ang kritisismong pampagsasalin? Tama, magaling.
kritisismong pampagsasalin, lalo na sa atin na nag-aaral tayo at lalo na sa atin na tinahak natin ang kursong Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Kinakailangan nating malaman kung gaano nga ba kahalaga ang kritisismong pampagsasalin. Dahil sa pamamagitan ng kritisismong pampagsasalin ay mabibigyan nating buhay o mabibigyan natin ng ibang kahulugan o ibang dating ang isasalin nating mga kwento o ano man yan. At para naman sa panghuling katanungan na sasagutin ni Binibining o Ginoo. Binibining Kabual. Ano ang 4 na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin? At ang pang-4? Tama, magaling. Napakahusay naman ninyo. Base sa aking ginawa ay makikita ko talaga na napakahusay ninyo at tunay kayong nakikinig sa ating talakayan sa oras na ito. Karagdagan lamang sa inyong mga sagot, class, ang pagsasalin ay maituturing na mahalaga sapagkat sa pamamagitan nito ay mas nauunawaan ng mga tao ang isang bagay. Naintindihan lang ba? Tama, magaling. Tunay kayong nakikinig sa ating talakayan sa oras na ito. Wala na ba kayong mga katanungan o klarifikasyon hinggil sa paksang tinalakay natin ngayong hapon? Wala? Dahil wala na kayong mga katanungan, ngayon tayo naman ay dadako sa ating pagtataya. Ngayon, para sa ating pagtataya, makinig ng mabuti ang lahat. Para sa ating panuto, kumuha ng 1 ka-4 na papel, lagyan ng pangalan, section, at petsa. Sagutan lamang sa loob ng 5 minuto. Mayroon na bang 1 ka-4 na papel ang lahat? Magaling. Dahil mayroon na kayong 1 ka-4 na papel, ay ngayon ay tayo ay magsisimula na sa unang katanungan. Makinig ng mabuti dahil hindi ko na uulitin ang unang katanungan. Babasahin ko lamang ito ng 1 beses lamang. Kaya makinig kayong lahat. Para sa unang katanungan, ayon kay Patlang, noong 1998, ang salin ay maaaring bigyang taya ng iba't ibang otoridad sa larangan ng pagsasalin. Ang mga ito ay A. Newmark, B. Mark, C. Batnag, D. Petras. Nakuha lang ba, class? Nasundan lang ba? Magaling. At ngayon, tayo ay dadako na sa pangalawang katanungan. Makinig ang lahat. Mayroong patlang na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin. A. 18, B. 4, C. 15, D. 12. At para naman sa ikatlong katanungan, makinig ng maigi ang lahat. Huwag makipagtsismisan sa inyong katabi. Nang sa ganun ay maitala ninyo kung ano ang tamang sagot. Makinig. Para sa pangatlong katanungan, ito ay patlang bahagi ng larangan Applied Translation Studies ni Holmes noong 1972 o Applied Translation Theory ni Newmark noong 1988. A. Kritisismo, B. Pagsasalin, C. Kritisismong pampagsasalin, D. Pagsasalin ng wika. Nasundan lang ba? Nakuha ba ninyo, class? Magaling. Ngayon tayo naman ay dadako sa pang-4 na katanungan. Si Newmark noong 1998 ay nagbigay ng 4 na batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin na mababasa sa aklat ni na Blanc at Blanc noong 2009. A. Batnag at Petras, 2009. B. Holmes at Petras, 2009. C. Newmark at Mark, 2009. D. Batnag at Markey,
2009. Excuse me, class, pumanhin. At para naman sa 5 to 10, makinig ng mabuti ang lahat. Para sa 5 to 10 na katanungan, mahalaga ba ang kritisismong pampagsasalin sa iyong sariling opinyon? Ulitin ko, 5 to 10. Mahalaga ba ang kritisismong pampagsasalin sa iyong sariling opinyon? For 5 points ito, class. Kaya sagutan nyo ng maigi. Wala namang tama o mali sa sagutin nyo. Pero I'm sure, dahil nakinig kayo, makakasagot kayo kung ano nga ba kung mahalaga ba ang kritisismong pampagsasalin. Tapos na bang lahat? Mayroon na lamang kayong 3 minuto. Ang oras ay tapos na. Ballpens up. Ipasa ang iyong isang kaapat na papel dito sa harapan, tapos man o hindi. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat ba ng papel ay narito na? Lahat ba ng isang kaapat na papel ay narito na? Magaling. Ngayon, para naman sa inyong takdang aralin, makinig ng mabuti. Para sa panuto, isulat sa isang short bond paper, lagyan ng pangalan, section at petsa, at ipasa ito sa susunod nating pagkikita. Magsaliksik ng iba pang mga batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin. Uulitin ko, magsaliksik ng iba pang mga batayang hakbang sa kritisismong pampagsasalin. Yan ang inyong takdang aralin sa hapon na ito. Nakuha lang ba? Nakasunod bang lahat? Tama, magaling. Ngayon, dito lamang nagtatapos ang ating talakayan sa hapon na ito at nawa ay marami kayong natutunan o napulot ng mga leksyon sa ating tinalakay ngayong hapon. Muli, ako si Binibining Mother Isami M. At maraming salamat, mahal kong mag-aaral.